Ang isa po sa mga aral at paniniwala ng Iglesia Katolika Romana na aming ibubunyag sa pagkakataong ito, ang katunayan ng kanilang pagtalikod sa Panginoon Diyos ay ang kanilang paniniwala, ang aral na kanilang Oh, yan daw. Ang tunay na pagtalikod daw sa simbahang Katoliko ay ang paniniwala kaugnay sa mahal na Birhen Maria. Totoo ba yan? Mali. itinataguyod tungkol sa kinikilala po nilang si Birheng Maria. Mga kaibigan, sa video clips na inyong napanood ay nakita natin kung gaanong pagpipitagan at kung paano pinipintakasin ng mga Katoliko nang higit sa kanino bang iba pang kinikilala po nilang mga santo at santa, ang tinatawag nilang Birheng Maria na pinaniniwala. Natural dahil tinatawag ng hyperdolia, no? Dolia, hyperdolia. Bakit? Sabi ng mahal na Birhen Maria, napakalinaw yan. Sabi niya, ang lahat ay tatawag sa akin. Ang lahat na salinlahi, tatawag sa kanya na blessed. Okay, tuloy natin. Walaan po ng Iglesia Katolika Romana na siyang Maria na ina ng ating Panginoon Kristo na ipinakikilala po ng Biblia. Kaya sa pagkakataong ito ay samahan niyo kami na suriin nating mabuti. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, samahan ninyo ako. Sasagutin natin ang paggamit sa mga aklat na ito dahil inilihis. At sasangguniin natin ang banal na kasulatan kung ang pagkilala kaya ng Iglesia Katolika Romana sa kinikilala po nilang Birheng Maria ay pareho lang ng ipinakikilala po sa Biblia. Muli po naming magalang na ipinagpapauna sa lahat ng aming mga kababayan, sa lahat ng aming mga kaibigang Katoliko na Sandali lang, may na basa ako dito na Albert Viluso Jr., walang aral na si Maria ang Diyos. Di ba aral ninyo si Maria ang ina ng Diyos? Pag very irrelevant at maliban diyan, non sequitur. Dahil po ba aral ng simbahang Katoliko si Santa Maria ay Diyos, therefore siya ay Diyos na din? Non sequitur, it does not follow. Halimbawa, ang ina ng presidente, ibig ba sabihin presidente na rin? Okay. Asan kayo kumukuha ng lohika? Sige, ipaliwanag natin yan mamaya. Tuloy muna natin to. hindi po nilayon kailanman ng programang ito na makapanugat ng damdamin ng sino man. Oh, napaganda, ano? Hindi daw layunin ng programa nila na makapanugat ng damdamin. Pero alam niyo ba, ipinakita niya, mamaya sasagutin natin, itong munting nobinaryo na ito, ipinakita nila sa screen hanggang pahina 18 lang. Pero ang ipinakita niya sa screen, abay, hanggang pahina 63. Tanong, pandaraya yan o hindi? Okay, tuloy natin. Hindi po layunin ng Iglesia ni Cristo na mang-atake o kaya ay manakit lang ng damdamin ng sino man. Ang napakalinis po at banal na hangarin po ng Iglesia ni Cristo. Sige, letso na natin dahil banal umano ang kanilang hangarin. Katolika sa pamagitan ng aklat na kababasa lang natin, hindi po isang alipin ng Diyos Ay, balik natin. mang-atake o kaya ay manakit lang ng damdamin ng sino man. Ang napakalinis po at banal na hangarin po ng Iglesia ni Cristo at ng programang ito ay maihayag sa atin ang katotohanan sapagkat iyon ang maghahatid sa atin sa ikapagtatamon natin ng kaligtasan. Kaya pag-aralan na po natin, sino po o ano. Sige, sa ating pag-aaral, gamit ang mga aklat Katoliko na pinagputol-putol nitong mga ministro at dinagdagan kahit wala naman. Dito nyo makilala kung kanino talaga ang ganitong uri ng pangpangaral nila laban sa simbahang Katoliko. Ang Mariana, kinikilala, pinipintakasin ng Iglesia Katolika Romana. Ang babasahin namin sa inyo ay aklat mismo ng Iglesia Katolika. Ito po ay pinamagatang Glories and Virtues of Mary. Sa page 177 ay ganito ang nakasulat sa aklat na ito. Ipinahayag ni San Bernardino ng Siena na ang lahat ay sumusunod sa mga utos ni Maria.
maging ang Diyos, ang ibig niyang ipakahulugan dito ay ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang dalangin na waring ang mga yaon ay mga utos. Mga kaibigan, sana po ay napansin natin. Ang Maria na ipinakikilala po ng Iglesia Katolika sa pamamagitan ng aklat na kababasa lang natin, hindi po isang alipin ng Diyos, kundi nakapag-uutos daw sa ating Panginoon Diyos. Bakit ho ganito ang kanilang paniniwala? Okay, isa-isahin natin ha. Una, gamit ang aklat na ito, ang pahayag ng ministro ni Felix Manalo na ang Maria daw ng Katoliko ay hindi alipin ng Diyos, kundi nag-uutos pa sa Diyos. Yun ang maling pagbasa sa aklat na ito, mga kapatid. Hiwa-hiwalay na sipi at wala sa konteksto ng tunay na aral sa simbahang Katoliko. So, sino ang tunay na Maria ayon sa aral ng Katoliko? Totoo ba ang sinabi ng ministrong si Victor Sandoval na ibang Maria sa Biblia? Sa simbahang Katoliko, si Santa Maria ay malinaw na pinakilala siya sa Biblia at siya ang nasa Biblia. Yung Lucas Kapitulo 1, versikulo 38 na sinabi ng mahal na Birhen Maria, alipin ng Panginoon, narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang iyong salita, Lucas 1:38. So ito mismo ang batayang pananaw ng simbahang Katoliko. Si Santa Maria ay lubos na masunurin sa Diyos. Hindi siya Diyos. Kaya nilihis talaga ng mga ministro ni Felix Manalo. Hindi kailanman itinuturo ng simbahang Katoliko na si Santa Maria ay nakakahigit sa Diyos at siya ay Diyos na makapangyarihan. Ang aklat na binanggit nila, mga kapatid, na binasa niya, maling interpretasyon. Ang sipi ay kinuha sa aklat na Glories and Virtues of Mary na isinulat ni James Albraine. May siping pahayag ni Saint Bernardine of Siena. So, ang buong ideya ng pahayag may kanyang binanggit, di ba? God grants her prayers as if they were commands. Yon ang nakasulat. Kaya kailangang lilinawin natin ang pahayag diyan. Ang salitang as if they were commands, hindi yan literal, kundi tinatawag yan figure of speech. Ibig sabihin, paraan ng pagpapahayag. Figure of speech. Ano ba ang totoong ibig sabihin sa aklat na ginamit nila batay sa pahayag ni Saint Bernardine of Siena? Ibig ba sabihin, mas higit pa si Santa Maria sa Diyos? O na ang punto diyan, dahil lubos na kinalulugdan ng Diyos ang mahal na Birhen Maria, pinapahintulutan ng Diyos ang kaniyang mga panalangin. Hindi dahil inuutusan ni Santa Maria ang Diyos, kundi dahil kusang loob na tinupad ng Diyos ang kaniyang hinihiling alinsunod sa kaniyang kalooban. Hindi makapangyarihan si Santa Maria na mas makapangyarihan pa sa Diyos, kundi magandang loob ng Diyos na dinidinig yung kaniyang mga panalangin. Ang doktrina ng simbahang Katoliko hindi bago. Mula pa kaniya noon, pero binago yan ng mga ministro para lang malihis gamit ang aklat na ito. Ayon sa opisyal na aral ng simbahang Katoliko, hindi natin kinikilala si Santa Maria na Diyos. Hindi nag-utos si Santa Maria sa Diyos. Mali yan. Hindi mas mataas si Santa Maria sa Diyos. Si Santa Maria ay tagapamagitan sa panalangin, hindi pinagmulan ng kapangyarihan.
Lahat ng biyaya, mga kapatid, ay nagmumula sa Diyos lamang. Ang mga santo at ang mga theologong Katoliko, madalas gumagamit yan sa tinatawag na poetic and devotional language. Hindi yan juridical o literal na pahayag. So, ang tunay na problema, yung maling interpretasyon sa naturang aklat. At ginawang argumento, pinutol yung teksto, inalis ang konteksto, binasa ng literal ang metaphorical na pahayag sa pagkasulat, saka inaakusahan ang simbahang Katoliko na iba ang Maria na pinaniniwalaan at hindi ito ang Maria sa Biblia. Ito ay tinatawag na eisegesis. Diyan, ipapasok ang sariling kahulugan, hindi exegesis, tamang pagbasa, mga kapatid. So, ang mahal na Birhen Maria na kinikilala sa simbahang Katoliko, pareho rang Maria na nasa Biblia. Alepe ng Diyos, hindi Diyos. At taga panalangin, hindi pinagmulan ng utos. Ang Diyos lamang ang may tunay na kapangyarihan. Kaya mali ang ministro na gumagamit diyan. Ginamit pa nila. Eto, true devotion to Mary. Ano ang ginamit diyan? Pakinggan ninyo. Ang sasagot po sa tanong na yan ay isa pa rin nilang aklat na pinamagatan namang True Devotion to Mary sa pahina 2. Ang mga santo ay nakapagsabi ng maraming magagandang bagay ukol kay Maria. Nalalaman nila na walang hanggan ang kanyang kapangyarihan sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay higit pa sa Diyos mismo. Yun ho ang paliwanag ng aklat na binasa natin. Nakahihigit daw sa Panginoon Diyos ang kapangyarihan ni Maria na kinikilala po ng Iglesia Katolika. Bakit ang Maria na kinikilala po ng Iglesia Katolika ay ayon sa binasa ay higit pang makapangyarihan kaysa Panginoon Diyos mismo? Yan. Ito na naman na aklat, mga kapatid, True Devotion to Mary, abay, higit na makapangyarihan si Santa Maria kaysa Diyos. Grabe talaga ang paratang ng INC sa simbahang Katoliko. Yung paniniwala ng simbahang Katoliko ay naniniwalang mas makapangyarihan si Santa Maria kaysa Diyos. Ay, alam niyo, yung sinabi ng ministro na mas makapangyarihan si Santa Maria kaysa Diyos, hango yan sa maling pagbasa at pagkuha sa labas na konteksto sa aklat na ito na ginagamit nilang referensya. Ang resulta ay diferensya. Ano ba talaga ang sinabi sa aklat na ito? Binasa naman yung sipi na nagmula sa True Devotion of Mary ni St. Louis Marie de Montfort. Ang linyang, there are no limits to her power because she has power over God Himself. Yun. Yan ang ginagamit ng ministro. Kaya ang conclusion, diba, mas higit pang makapangyarihan si Santa Maria? Hindi yan literal. At hindi yan doktrina na mas makapangyarihan pa si Santa Maria kaysa Diyos. Paanong may kapangyarihan si Santa Maria ayon sa simbahang Katoliko? Sa teolohiya ng Katoliko, yon ay tinatawag na figure of speech, hyperbole. Ibig sabihin, devotional language. Ibig sabihin, si Santa Maria ay hindi nag-uuto sa Diyos. Si Santa Maria ay hindi pinagmulan ng kapangyarihan. Ang tinutukoy ay pinakinggan ng Diyos ang panalangin ni Santa Maria dahil sa kanyang malayang kalooban at pagmamahal na ina ng kanyang anak. Diba? Ayon sa Biblia, tingnan niyo Santiago Kapitulo 5, versikulo 16. Ang panalangin ng taong matuwid ay may dakilang kapangyarihan. Ano daw dakilang kapangyarihan? Ang panalangin ng taong matuwid ay may dakilang kapangyarihan. Tanong, ang mahal na Birhen Maria ba ay matuwid o hindi? Kung ang panalangin
ng taong matuwid ay may bisa. Hindi dahil inuutusan niya ang Diyos, kundi dahil kalooban ng Diyos na pakinggan siya. Yun yan. Si Santa Maria ay alipin ng Diyos. Hindi siya higit pa sa Diyos. Mismo si Santa Maria ang nagsabi niyan, Lucas 1:38, ako ang alipin ng Diyos. Ang Katoliko ay naniniwala na ang lahat ng kapangyarihan ay mula sa Diyos. Si Santa Maria ay tagapamagitan ng panalangin, hindi pinagmula ng biyaya. Ang Diyos ay hindi kailanman nasasapawan o nasusunod ng tao. Yun ang opisyal na aral. Kaya mali ang metodo ng INC. Ang ginawa ng INC, mga kapatid, ay literal reading ng poetic, yung devotional language. Pagputol-putol ng konteksto, pagtrato na ang aklat na devotional bilang doktrina ng simbahang Katoliko. Tandaan natin, hindi lahat ng isinusulat ng santo sa mga aklat ay dogma. May mga pagkakaiba sa tinatawag na devotional expression at espesyal na aral ng Iglesia Katolika. Yun da, mga kapatid. Kaya maling paratang na ang Katoliko ay naniniwalang mas makapangyarihan si Santa Maria kaysa Diyos. Ang Katoliko ay naniniwala, Diyos lamang ang makapangyarihan sa lahat. Si Santa Maria ay ina ng Panginoon na tagapamagitan sa panalangin. Lahat ng biyaya ay galing sa Diyos, hindi galing kay Santa Maria. Pero ayon sa ministro na si Victor Sandoval, bakit po ba na ayon sa aklat Katoliko, mas makapangyarihan si Santa Maria? Dahil po, ito po ang mabasa natin sa isa pang aklat nila, mga kapatid. Ang aklat na ang pamagat ay ang aking Berheng Mariang tagapamagitan. Tunghaya natin, mga kapatid. Itong binasa ni Victor Sandoval. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Okay, napansin ninyo, mga kapatid, pahina, pari-pareho talagang Na aklat, kinikilala po ng Iglesia Katolika. Bakit ang Maria na kinikilala po ng Iglesia Katolika ay ayon sa binasa ay higit pang makapangyarihan kaysa Panginoon Diyos mismo? Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Sana ang mga kaanib sa INC wag magbulag-bulagan dito. Bakit? Sa paggamit sa aklat na Narinig ito, ko ninyo, binasa lang. bago dyan, sa paggamit sa aklat na ito, mga kapatid, ginamit nila pahina 63. Paano nagiging pahina 63 na binasa, mahabag ka, inako, dito sa iyo, na nang nanasang ikaw ay sambahin, igalang, purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Sa pahina 63. Abay, nakakagulat. Ito pa ang ginamit pagkatapos pahina 63. Hanggang pahina 18 lang ito. Walang pahina 19. Nauna natin yang sinagot, mga kapatid. So, ang munting aklat na ito hanggang pahina 18 lang. Wala nang 19. Wala na. Kaya isang malinaw na pandaraya gamit, nakita nyo naman sa TV screen nila, gamit ng Iglesia ni Cristong kay Felix Manalo
kaugnay sa aklat na ang aking Birheng Mariang tagapamagitan ni na Flores at Alejandro. Bakit ito isang oreng pandaraya? Magkapariho ang aklat na hawak ko at yung aklat na ipinakita ng INC sa TV. Pareho. Pareho sa aking kopya na hinahawakan, mga kapatid. Kaya nga, ang challenge natin, noon pa, sinagot natin, noon, pero ang dalawang mga aklat, hindi pa natin ito nasagot. Ito pa, ang challenge natin noon pa, sige nga, pakita niyo na may hawak kayo dito na ganito talaga at nakaabot ng pahina 63. No? So, magkapariho ang aklat na hawak ko at ang aklat na ipinakita ng ANC TV. Kapariho ng aking kopya. Parihong pamagat, pareho ang laman, pareho ang kulay, di ba? Pero ang aklat na ito hanggang pahina 18, original. Pahina 18. Sa original na kopya hanggang 18 lang. Wala ng 19. Andan, lalo na, walang 63. Yung peking pahina na ipinakita ng INC, mga kapatid, ipinakita nila yung pahina 63. Sige, hawakan ninyo ang aklat na ito, pakita niyo na may pahina 63. Basta pinakita nila na may nakasulat daw sa aklat na ito na mahabag ka, inako, dito sa iyo, na nasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Abay, hindi ito kailanman mabasa sa aking kopya, mga kapatid, na aklat na hawak ko ngayon. At hindi rin umiiral ang pahina 63 sa aklat na ito. Kaya, imposible ang pahina 63 gamit ang aklat na ito kung hanggang pahina 18 ang tunay na aklat. Sa makatuwid, ang ipinakita ng ANC, di ba? Dinagdagan. Umabot sa pahina 63. Pinipilipit. At ginawang peke ang pahina sa aklat na ito na ipinakita nila sa TV. So upang magmukhang si Santa Maria ay Diyos umano ng simbahang Katoliko. Ulitin natin, hindi aral ng simbahang Katoliko, mga kapatid, na si Santa Maria ay Diyos. Hindi aral ang sinabing nasa pahina 63 na wala naman. Hindi umiiral ang pahina 63 sa original na aklat. May ebidensyang, pandaraya? Sa presentasyon nila? Maling paratang na sinasabing, batay sa aklat na ito. Batay sa aklat na ito. Dinios si Santa Maria pagkatapos. Anong sabi? Sa kanilang aklat, binasa lang natin, mga kapatid, ang anumang nakasulat. Hindi yan paratang. Daw sa Panginoon Diyos ang kapangyarihan ni Maria na kinikilala po ng Iglesia Katolika. Bakit ang Maria na kinikilala po ng Iglesia Katolika ay ayon sa binasa ay higit pang makapangyarihan kaysa Panginoon Diyos mismo? Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birheng Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Yan. Na may nakomento dito, sino to? Si Natoy. Hello, Natoy. Natoy Alenton, sabi niya, tumigil ka na, Wendell Talibong, sa pangangaral na mali. Dahil kawawa ang mga taong naniniwala sa iyo. Ngayon, Nats. Hello, Nats. Paano mo ipaliwanag kung ikay kaanib diyan?
na ang aklat na ito, munting aklat na ginamit ng ministro Nats, ay umabot sa pahina 63. At napakinggan niyo, yung ministro sabi, binasa lang po natin ang nakasulat sa kanilang aklat. Hindi yan pagbibintang. Ang pahayag ng ministrong ito na hindi ito pagbibintang dahil binasa lang umano nila sa aklat Katoliko, kaugnay sa aking Birheng Mariang tagapamagitan ni Flores at Alejandro sa pahina 63, ay hindi makakatotohanan mga kapatid at isang malaking panliling lang. Dahil mali at dinugtungan ng pahina. Maraming kopya ng aklat na hanggang pahina 18 lang. Walang pahina 63. Ibig sabihin, asan kinuha nila yon? Ang 63. Ipalagay natin, kung may siping lumalabas sa pahina 63, ipalagay natin, na wala sa orihinal na ipinakita nila sa TV screen. Palagay natin na may pahina 63 na aklat. Malinaw itong editado mga kapatid. Dinudugtong yung mali. Mali ang edisyon. Hindi simpleng pagbasa. Ito ay problema ng kredibilidad sa nagbasa. Diba? Ano yan? Konteksto me. Pagputol sa konteksto din, delikado. Kahit ipagpalagay na may mas mahabang edisyon sa aklat na ito. Kaya ipakita nila. Inuulat ng INC ang linya na hiwalay sa konteksto na aral opisyal ng Simbahang Katoliko. Kahit kailan, hindi kinikilala ng Simbahang Katoliko na si Santa Maria ay Diyos na makapangyarihan. Sa teolohiya ng Katoliko mga kapatid, ang pananalita tungkol sa mahal na Birhen Maria ay palaging devotional. Hindi literal at hindi nangangahulugang ginawang Diyos si Santa Maria. Ang ganitong paraan ng pagbasa letra por letra, ngunit hindi nangangahulugan mga kapatid na yung ibang mga aklat na binasa at ipinaliwanag ng ministro, sinagot natin, hindi nangangahulugan na tama na. Kundi, ang referensya, ginawang diferensya. Malinaw ang pagbibintang. Wala sa original yung binanggit na binasa. At mula rito ay binibintang na itinatampok ng Simbahang Katoliko na si Santa Maria bilang Diyos o makapangyarihang Diyos o mano o higit pa sa Diyos. Ito ay malinaw na paratang, hindi lang ito simpleng pangangaral, kundi propaganda at paninira sa Simbahang Katoliko. Opisyal na aral ng Simbahang Katoliko ang pamantayan, hindi isolated quotes. Ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko, mga kapatid, napakalinaw. Si Santa Maria nilalang, hindi Diyos. Hindi sinasamba latreia, kung di ginagalang veneration hyperdolia. Ang paggamit sa isang aklat na devosyonal, may problema sa teksto mga kapatid, upang ilarawan ang doktrina ng Simbahang Katoliko na si Santa Maria daw ay Diyos ng Simbahang Katoliko. Ang sinasabi ng INC mga kapatid na binasa sa ibang mga aklat, hindi yan dipinsa. Kung mali ang pahinang pinanggalingan, kulang o wala sa orihinal ang binasa, at mali ang theological na pagbibigay kahulugan sa opisyal na aral ng Simbahang Katoliko. Ang pahayag na si Santa Maria ay ina ng Diyos, hindi yan ang nangangahulugan tulad sa nagkomento na si Santa Maria daw umano ay Diyos. Bakit? Ang ina ba ng doktor, automatiko, doktor din? Ang ina ba ng presidente, automatiko, presidente din?
'Di ba? Paliwanag natin mga kapatid, no? At hindi din ito nangangahulugan na dahil si Santa Maria ay ina ng Diyos, hindi nangangahulugan na mas una pa si Santa Maria kaysa Diyos. Ito ay isang katotohanang Kristiyano na nakabatay sa Biblia at sa tamang lohika tungkol kung sino ang ating Panginoong Hesus. Bakit? Dahil alam naman ninyo na sa Biblia, ang anak na isinilang kay Santa Maria ay Diyos. Di ba? Juan Kapitulo 1, versikulo 1, ang salita ay Diyos. Juan Kapitulo 1, versikulo 14, at ang salita ay naging tao. So, salita, naging tao, ito ang ating Panginoong Hesus. Lucas Kapitulo 1, versikulo 31-32, ikaw ay maglilihi. At anong dugtong sa anghel? At tatawagin siyang anak ng kataas-taasan. Ang isinilang kay Santa Maria ay Diyos na naging tao. Hindi lamang karaniwang tao. Diyos na naging tao. Tinatawag si Santa Maria na ina ng aking Panginoon kung tingnan natin ang Lucas Kapitulo 1, versikulo 43. Pero may ibang interpretasyon ang mga pastor, mga kapatid, para itakwil ito. Yun daw ang Panginoon dito, dahil nakasulat kasi sa Lucas Kapitulo 1, 43, at paano mangyari sa akin? Ito na ang ina ng aking Panginoon ay dumalaw sa akin. Yung Panginoon daw, ang ibig sabihin ay mister. Dahil ang Panginoon diyan, tulad sa tinatawag sa Tagalog daw, Ginoong Wendel. Oh, mister daw yan. Imagine, di ba katatawa ang resulta? Lucas 1:43, ginawa nilang mister. Ang sabi ni San Elizabeth, paano nangyari sa akin ito na ang ina ng aking Panginoon ay dumalaw sa akin? Kung ang interpretasyon ay mister, magiging ganito ang kahulugan. Paano mangyari sa akin ito na ang ina ng aking mister ay dumalaw sa akin? At alam nyo, sa konteksto ng mga Hudyo, ang Panginoon, Kyrios sa Grego, ginagamit yan para sa Diyos. Sa makatuwid, si Santa Maria ay ina ng Panginoon, Lucas 1:43, walang pagkakaiba sa sinasabi, Kyrios, ina ng Diyos. Dahil, yung ina ka ng tao, hindi ka lang ina ng katawan. Sa normal na lohika, ang isang ina ay ina sa buong persona, hindi lamang sa katawan. Kung si Jesus ay isang persona, tunay na Diyos at tunay na tao, hypostatic union, hindi pwedeng ihiwalay. Kung gayon, si Santa Maria ay ina ng persona ni Jesus. At dahil ang persona ni Jesus ay Diyos, therefore, si Santa Maria ay ina ng Diyos. Hindi ito sinasabing si Santa Maria ang pinagmulan ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus, kundi siya ang ina ng Diyos na nagkatawang tao. Ang ikalawang persona na si Jesus, na ang kanyang ikalawang persona ay may dalawang nature, kalikasan, both human and divine. Alam naman siguro ninyo na ang opisyal na pagdeklara nito noong 431 sa Council of Ephesus. Di ba? Oh. Now, sasabihin na naman ng ibang sekta, hindi, nagsimula pa lang yan sa deklarasyon 431. Sa Ebanghelyo, di ba, nabinasa sa pare, anong mabasa? Di ba, nung ang ating Panginoong Hesukristo ay tumanggap ng sirkumsasyon, doon siya pinangalanan na Jesus. Ibig ba sabihin na ang kanyang pangalang Jesus nagsimula lang doon sa sirkumsasyon? Hindi. Sinabi na yan ng anghel. Kaya, ang Council of Ephesus, 431 Anno Domini, hindi yan pagsimula sa doktrina, kundi niliwanag lang ng simbahang Katoliko ang tamang doktrina. Idineklara ang di mabagong katotohanan. Ipinahayag ang tama
ang pagtawag sa Mahal na Birhen Maria, Theotokos, God-bearer, ina ng Diyos. Ito ay parang ipagtanggol ang pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesucristo na inaatake sa mga erehe noon. Halimbawa, kung may isang hari na naging bata, di ba ang nanay niya ay ina ng hari? Kahit hindi nilikha ng nanay yung kaharian. Hindi siya mas mataas sa hari, di ba? Ganon din. Si Santa Maria ay ina ni Jesus. At ang ating Panginoong Hesus ay tunay na Diyos, tunay na tao, at ang kanyang pagka-Diyos, hindi ang kanyang pagkatao. Ang kanyang pagkatao ay hindi ang kanyang pagka-Diyos, ngunit ang kanyang pagka-Diyos at pagkatao ay isang banal na persona ni Jesus. Tulad na ang kaluluwa ay hindi ang katawan ay hindi ang kaluluwa, ngunit ang kaluluwa at katawan ay isang buhay na tao. Kaya, dahil si Jesus ay Diyos, si Santa Maria ay ina ng Diyos. Napakalinaw mga kapatid. Di ba? Bakit sa Enero 1, Mother of God Solemnity, mga kapatid? Ininileklara. Una, oktaba ng Pasko, di ba? Araw ng pagbabasbas sa bagong taon. So, makabuluhan na simulan natin ang taon sa piling ng Mahal na Birhen Maria. Sapagkat sa pamamagitan niya, dumating ang kaligtasan sa sanlibutan. Si Maria ay ina ng simbahan. Kaya ang bagong taon ay inaalay sa kanyang pag-aruga at panalangin, mga kapatid. Tandaan natin ito. Sa cross, ayon sa Juan Kapitulo 19, versikulo 26-27, ipinagkatiwala ni Jesus si Santa Maria sa kanyang minamahal na alagad, si San Juan. Hindi lamang bilang personal na ina, kundi bilang ina ng lahat ng kaniyang magiging alagad. At dahil ang mga kaanib sa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo ay nagiging alagad ni Kristo sa pamamagitan ng binyag, si Santa Maria ay naging ina ng tunay na iglesia. Ang tumanggi kay Santa Maria ay tulad ng mga anak na pinipiling mamuhay ng ulila, hiwalay sa pag-aruga ng kanilang ina. Kaya't hindi tayo nakapagtataka, mga kapatid, na nauuwi ang karamihang mga siktang hiwalay sa simbahang Katoliko na hindi tumatanggap sa Mahal na Birhen Maria. Sila ay nagkawatak-watak sapagkat ang pamilya na walang ina ay madaling magkaniya-kaniya at mawala sa pagkakaisa. Panalangin natin sila dahil ang ating Panginoong Hesus, sabi ng ating Panginoong Hesus, sabi sa ating Panginoong Hesus, San Juan 17:17, Sanctifica eos en veritate, sermo tuos veritas es. Panalangin ng ating Panginoong Hesus na ang ating mga kapatid na nagkawatak-watak na sa ibang pananampalataya, sila'y magiging isa, magiging kasama natin sa tunay na iglesia. Atin lang tinatalakay at sinagot ang may kaugnayan sa Mahal na Birhen Maria. Pwedeng i-download ninyo ang bidyong ito. Pwedeng ipasa ninyo sa mga kapwa Katoliko o kahit na sa mga iglesia ni Kristo. Na para sa pamamagitan nito, mga kapatid, ay kanilang matuklasan ang tamang pananampalataya. Ang tamang pananampalataya, ang tamang iglesia.